Good morning, everyone. So, by the way, for those not know me, I am Rosemary Gonzalez, and I will be your first host for today's discussion. So, I want to share to you a pictures, and all you have to do is to guess what it is. Okay, guess me. So, according to the pictures, as you shown it, there's a young man and also the adolescents one. Diba? Nakita din yun sa pictures. So, see the differences between that kanang changes. What do you observed? So, yes, tama, there are physical changes from male and also the female. So, sa bata pa, when we're young, we have the infant one, the toddler, and then nagkadako na hangtod sa adolescence. So there are a lot of changes, right? So makuha ninyo sa inyong kaugalingon kung unsa ang mga changes based sa ato ang kabaguhan sa lawas. Okay. So we all know a human work comes from the human also. So asa tagikan from our parents, right? So gikan sa paghimo sa bata sa intercourse, diha na siya nag-start up until nga gibuntis, and then nataw, na infant, nahimong toddler, nahimong hantod nga nagkadalaga na. So maspat nato ang differences. So sa infant kanang dili pa ka istorya, all we want to do is to cry, mangayo tagatas, mahilak lang. Si toddler, kahibalo na mo, mutudlo, kabalo na mangayo, some foods, unsa pa na dira, kahibalo na. And then, sa pag-adolescence na nato, dito na pod, ano pa yung mga changes nga nahitabo, right? So, si butanta, sa toddler pa ta, nadira to ang mga baby tooth, diba? Hantod, maabot ta og mga around 10 nana, so mag-change na ang ato ang teeth into original teeth, ang baby tooth rather into original tooth. Now in adolescence, dito na to makita ang mga different changes. For instance, sa mga babae, magdako na ang ilahang mga breast, mag-widen na ang ilahang mga hips, sa pa balibo na ang ilahang mga armpits, may nana. So sa mga lalaki pod, diha na mag-start nga, ay sa babae pa di ay puberty, which is the menstrual cycle, kay mag-start na around 13, 14 and up. Ay uban mga sayo-sayo pa mga nagka menstruation. Then sa boys boys rather, kanang mag-dip na ang ilahang tingog, gain na sila og mga muscles sa ilahang mga bisag asa nga parte sa lawas. Tapos sa ilaha pong mga balibo, tubuan na sila og mga bungot-bungot diri, and then sa armpits, mga sa part sa diri asa so batiis, visible na ang ilahang mga hair. Okay, we've been talking a lot about our different body parts changes, right? Like how to taking care of our body, how we grow, what are the changes between infant, toddler, and to the adolescence, and so on. But what about our reproductive system? Later, we will know about how this system works, but for now, let's have our learning objectives that at the end of this lesson, you will be able to identify the structures and functions of male and female reproductive system. Second, appreciate the importance of proper hygiene for reproductive health. And the third and the last one, accurately label the diagrams of male and female reproductive system. Okay, actually, I am preparing some short game unta nga kanang through dance. Ang tubag is ipaagi sa dance, but since video presentation lang man kanang as if na lang i-answer na lang ninyo ang inyong mga tubag for this short game. Okay, so direction,
if male kay kuan sa man siya. Pag male kay nakaana man, so magana-ana ng mga male, magana-ana dapat anana. And then excuse me, and then sa girls kay magana-ana dapat ang tubag. Okay, so as if you do that na lang also. Okay, first picture. Unsay tubag ana niya nga kuan, unsay tawagan ni picture. So nakita ninyo na ay baby sa sulod sa uterus. So you know what's the answer. Okay, next picture ato paspasan. Kana unsa na siya? Butiti. Unsay tubag ana niya? Third picture. Kana unsa na siya? Mga eggs. Next, the last picture was kana. So kamo na lay bahala og kuan, execute. So unsa na siya nga mga kuan. So unsa to siya nga mga forma. Okay? Thank you so much for your participation. If you participate, but if not, that's fine. Okay, so now let's proceed to our topic for today, which are, ang akong topic, the male reproductive system. So, nakadiagram na dira ang mga unsa na siya nga mga parts, right? So, we will dig in that later. Okay. Male reproductive organs. So, I have this specific topic. So, based dito sa previous nga akong ipakita nga mga naka-labeled na daan nga mga parts, there are specific, no, dili to tanan nga mga nakabutang diri sa ato ang male reproductive system is ako ang ma-discuss. So mag-base lang ko sa libro. Okay? Okay, let's proceed. Okay, number 1, testes. So I will read it for you. Produces sperm and testosterone, male sex hormones that affect the way bodies developed. Okay, si testis kay maker of the sperm and gahatag siya og male, siya ang ga-produce og male hormone nga ginatawag nato og testosterone, like as what I've said earlier. So ang tawag ani niya is spermatogenesis, kanang nagahimo og kanang sperm. So naapod sa sulod po sa testis, we have the seminiferous tubules, mga tubo sa sulod sa testis. So diri nga tubes ginahimo ang sperm from puberty stage sa lalaki up until he dies. Okay? Note that one. Sa testis naa didtoy seminiferous tubules, didto nakabutang ang didto gihimo ang sperm. So mag-start ang paghimo sa sperm dito o ga-produce og sperm dito is from puberty stage up until you die. Okay? So when it comes to the temperature of the sperm, naa siya specific lang gyud nga temperature. So buo nang ang testis is naa siya sa outer part sa lawas sa lalaki tungod kay siya ang ga-balance. I-balance niya ang kainiton o kabugnawon sa lawas sa lalaki. Okay. Ang temperature sa tawagan ni sperm, it should be 34 degrees Celsius to 36 degrees Celsius. Okay, again, ang sperm nga ang temperature sa sperm dapat naalang sa 34 degrees Celsius up until 36 degrees Celsius or 93.2 degrees Fahrenheit to 96.8 degrees Fahrenheit. Okay? Mas mababa siya sa temperature sa lawas sa tao. Pila daay ang pila ang temperature sa human body? We have 37 degrees Celsius. Okay? Remember, we have 37 degree Celsius nga temperature sa lawas sa tao or 98.6 degrees Fahrenheit. But ang kinahanglan lang sa sperm kay kuan lang 34 degrees Celsius to
36 degrees Celsius. So ang monang si testis is na siya sa gawas sa lawas sa tao, kay para we will tackle that later. Kay na siya nabutang dito sa other part. Okay, nasabtan si testis. Okay, let's proceed to scrotum. Okay, again, I will read it to you. Scrotum, a muscular pouch sac that's shorter when it's cold and longer when it's warm. Keeps the temperature of testes needed for production of storage of sperm. Okay. So, like what I've said, mura na siyang pouch. Kanang, ito gani, pusod ka ng bulsa. Ano ba? So, it protects the testes and controls the temperature production of the sperm. Since it is a climate control system, siyang nag-a-adjust if init na kaayo ang lawas sa tao, mag-relax ang muscle. So, ang kining scrotum is muscle siya. So, mo relax siya if ever nga init na kaayo ang lawas sa tao, mo relax. Tapos, si testis, kay since naka-relax naman si scrotum, so nilanay na siya. Pagkalanay niya, kibali, si testis mo palayo siya sa mismong init sa lawas sa tao. Okay? Maunang na siya sa gawas. Sa outer part siya, sa lawas sa tao, I mean sa lalaki, kay para maka-adjust siya sa temperature sa lalaki. Okay. So, pag init, remember, pag init ang lawas sa tao, nga ni sobra na siya og 36, ni-exceed na siya sa 36, so, mo relax ang muscle, so, kuan siya, mulanay. Pagkalanay niya, edi ni palayo na siya sa mismong temperature sa lawas sa tao. And then, pag sobra na pod kabugnaw, mag-contract na pod to nga muscle. Mo-contract na pod siya para muduol na siya sa kainit sa lawas para ma-maintain ang temperature nga gipangita sa sperm. Okay? Sabtan ra. Let's proceed. Okay, number 3. Cowper's gland, also known as bulbourethral gland, produces pre-ejaculatory fluid that cleans urethra to protect the sperm. So, unsa ni siya? Si Cowper's gland. So, ang nakabutang diri is clear and thick fluid na ginatawag og pre-ejaculation or pre-cum. It neutralizes the acid in the urethra. Nganong naay acid sa urethra? Because kay balota nga si urethra is agianan sa ihi. So, para dili madaot si sperm inig-agi niya sa urethra, maguna si tungod naa si Cowper's gland, siya ang mo neutralizes the acid from the urethra. Kay naa siya dala nga alkaline para smoothly nga makaagi si sperm. Okay? Again, si Cowper's gland is clear and thick fluid nga maoy naga-neutralize sa acid sa urethra para dali ra makaagi si sperm. Okay, hopefully I am understandable for that. Okay, let's proceed to number 4. We have seminal vesicles. Pair of tubular glands that secrete fluid partly composes semen. Okay, so ang mga lalaki manggod, they have 4 types of fluid nga ipang combine para mahimo siya nga sperm. So, dili siya ingon nga sperm lang ang nakaproduce para makabuo og tao. But, naa siya daghan kaayo nga mga fluids na i-combine para mahimo siyang sperm. So, isa na diri si katong seminal vesicles. So, kinsa si seminal vesicles? O unsa si seminal vesicles? Asa siya nakabutang? Nasya sa, kita ninyo sa atong diagram, nasya sa likod nga part sa pantog sa lalaki. So, kuan po siya, a thick, yellowish fluid. Kung si Cowper's gland, clear but thick, si kuan po, si seminal vesicles, kay thick, yellowish fluid. That very essential nutrients for the sperm. Seminal fluid composes of the following. So, daghag dala po si seminal vesicles or si seminal fluid. So, kanina kabutang diri is mo ni si seminal vesicles. Pero ang gaagi dira is si seminal fluid.
So first we have fructose. Fructose. Mga nutrients ni sila sa sperm ha, nga makuha gikan sa seminal fluid. So si fructose, it is a sugar that source of the energy of the sperm. So kumbaga si fructose mo ni ang pagkaon sa sperm para makaproceed siya sa iyahang paglalakbay. Kay dili man ta mabuhi kung wa tay kaon. So si sperm need pud niya og nutrients, need pud niya og pagkaon. So number 1 dira para makaproceed siya sa iyahang journey naa si fructose. Okay? Next we have prostaglandins. Prostaglandins, hormone-like substance to help sperm move via contraction. So si sperm di ay wala na siya naglihok nga siya lang. Naay contraction, nagakontract siya mga mao'y motulak sa sperm para makamove siya sa iyahang direction. Okay? Prostaglandins, hormone-like substance to help sperm move via contractions. Okay, next we have fibrogen. Si fibrogen kay protein na siya that cause the semen to make thick para mas makapenetrate siya sa cervix, paingon sa uterus. In a short, si seminal vesicles ang tagalihok to support sperm through his long journey. Okay? So seminal fluid, siya ang kanang ga-produce para makalihok ang sperm. Nga naa siya tulo ka parts, na siya tulo ka kanang murag sa to gani back up para makalihok siya. So una dira si fructose, katong source of energy, prostaglandins which is katong substance nga ga-contract para maka-move si sperm. And the last one was the fibrogen, protein that cause the semen to make thick para makapenetrate siya. Dili siya di ba kay pag dili thick man good, imagine ang tubig pag imong isabuwag sa bungbong, di ba kay mo wash out lang. So para makapenetrate siya sa uterus sa babae, makabuo siya og kanang tao, kinahanglan niya maging thick para mo pilit siya dito makapenetrate siya sa sulod sa uterus. Okay? Next, we have prostate gland. Prostate gland produces a fluid that mixes with sperm to form semen, nourishing and protecting the sperm. So, asa makit-an si prostate gland? Naa sa ubos sa pantog. So, kanang yellow dira mo na ang pantog. A dilute, so prostate glands, a dilute and a milky fluid. Kuan siya? Prostate fluid. A dilute and milky fluid. So, unsa kay itong mga fluid na to kaganina? Cowper's gland kay clear and thick fluid. Tapos si seminal fluid kay thick o yellowish. Thick gyapon. And then si prostate gland na pod kay dilute and milky fluid. What do you mean by dilute? Kuan na siya? Malabnaw. Malabnaw siya ba? Nga fluid. So, 30% of semen liquid came from the prostate gland due to the liquefaction and prostate fluid enzymes called prostate specific antigen or PSA. Give the sperm to freely move inside the reproductive tract. Okay, again, 30% of semen liquid came from the prostate gland due to the liquefaction the prostate fluid enzymes called prostate specific antigen or PSA. Ano lang na iyahang ka ng abbreviation. Nagahatag ni siya og give the sperm to freely move inside the reproductive tract. Siya pod ang kanang magdagandagan dito kanang makapalangoy-langoy sa sperm. Next, we have the semen. So, as you can see, wala si semen sa atong diagram. Kay kuan gud siya, liquid nya. Basta wala siya sa kuan, wala siya sa unsa tawag ani. Murag dili siya makita dira ang part siguro. Basta.
So si semen daw or si seminal fluid, mao ni siya ang katong ginatawag nilang tamod or toes. Mixed liquids from different glands. First, we have sperm. So sperm, reproductive cell make from the testis. Katong gihimo siya sa testis. Fluid from seminal vesicles composed of 60% of semen. Muna na akong giingon ka ganina. Nga ang sperm sa lalaki is dili ga-compose lang og isa. So daghan siya og dala. So una si sperm, nga katong gihimo sa testes ganina. And then fluid from seminal vesicles. Composed of daghan siya kuan, daghan siya og kanang porsyento. Composed of 60% of semen liquid with fructose that source of the energy. Katong akong giingon ka ganina nga sa kuan. Sunod si fluid from prostate gland. Have enzyme and citric acid to help liquefy the semen for further nutrients the sperm. Sunod, si fluid from Cowper's gland. It serves as lubricant and neutralizes the acidity in the urethra for the safe passage of sperm. So, I hope that makes sense. That was the semen. Moto ang kuan sa semen, sulod sa semen. So, nadara si katong Cowper's gland, prostate gland, seminal, and the sperm. Para mahimo siyang similya sa lalaki. Okay, let's proceed. Number 7. Epididymis, where sperm matured. So, unsay trabaho ni epididymis? After making the sperm from the testis, diri sila gatambay sa epididymis. Okay? Waiting, kay kuan man gud si epididymis, kanang storage unit, no? After i-make ang kanang sperm sa testis, moadto sila sa epididymis, waiting for them to be matured and getting ready for the fertilization. Okay, again, sa epididymis, kuan siya, storage. Okay, punduhanan sa sperm, waiting for them to be matured and getting ready for the fertilization. Okay, I hope that makes sense. Number 8, we have the vas deferens. Vas deferens, the tubes that leads upward from each testis into lower part of the abdomen. Move to urethra, passageway for sperm. Okay, again, si vas deferens kay tubes na siya. Agianan, so gikan kang epididymis. After mag-mature ang sperm and ready to fertilize na siya, dito na siya moagi kang vas deferens. Kasi vas deferens maunang kanang murag tube dira oh, mano siya. Dili murag tube, tube gyud siya. So gikan sa testis, connected siya sa testis, right? Upward, pagawas paingon sa urethra, which is the katong agianan sa ihi. So during ejaculation, the muscle of vas deferens contract para mas matulak ang sperm paabante. So gamit gihapon ang contraction para makamove ang sperm nga moagi sa vas deferens. So kung kinsa tong kanang ug wala mo kaila kana bitong usa nang sige nang contraceptive sa panlalaki, vasectomy. Okay, the vasectomy kuan na siya kanang male contraceptive. Okay, kasagaran man gud babae lang ang contraceptives, but napoy sa lalaki. Pero hadlok man gud ang sa lalaki kay kuan na siya putlon para dili na makabuo. So kini si vas deferens, mo na siya putlon para ang lalaki is dili na maka-produce og sperm. Kay asa naman mo agi si sperm nga siya man ang bugtong agianan, diba? Tube man siya. Okay, so again, si vas deferens tubes na siya nga gikan sa testis paingon sa urethra, agianan sa sa sperm, diha mo agi si sperm. Okay, after man neutralize atong mga gipang ingon nato ganina nga mga liquid, akong gipaingon ganina nga mga liquid, pag ejaculation na, during ejaculation musaka na karon si sperm, diha mo agi kang vas deferens. Okay, paingon kang urethra. Okay, I hope nasabtan. Next, we have
Sperm. So kinsa si sperm? A male reproductive cell that fertilizes an egg from the female. So mo na ni siya ang ginatawag nato og kanang og sa babae egg cell, sa lalaki sperm cell, no? The biological unit responsible for fertilize ang female egg to develop a zygote to embryo and lastly a new human being. So mo na ni siya kibali ang tawag ani, kumbaga ang ingredients kato ato mga gipang discuss kaganina. So si sperm ang finished product nga mo'y moatubang kang egg cell nga makiglayog. So maka-develop na dayon si zygote to embryo, and then the last is the new human being. But sperm has 3 parts pod. Okay? Para lang maka-identify mo ba, na siya'y tulo ka parte. Number 1, na siya'y head. So, diri sa head niya, diri makita ang genetic material o DNA, which is the 23 chromosomes. Next, na siya'y mid-piece, where the mitochondria plays and serves as a power source of sperm. Number 3, ang iyahang tail or flagellum. A tail responsible to move or swim the sperm to give speed to reach the ovum. Mao nang si sperm mura siya porma og butiti. Na siya ulo, na siya kanang kuan sa iyang lawas, and then ikog. Kay si ikog mo na toy mo langoy-langoy didto paingon sa mangita sa egg cell nga iyahang kasudlan katong egg cell nga nagmature. Okay. Okay. Thank you for listening my discussion for today. So I hope nga nasabtan ang ako ang gipang discuss, even if it's sometimes medyo kuan, but yeah, thank you so much for listening.